What's up sa inyo mga tropa, at etong content natin ngayong araw na to, magpiprint tayo sa iTech vinyl sticker. At kung nakikita ninyo dito sa screen natin, meron tayong dalawang set ng design na which is etong nasa top part, eto yung ipiprint natin sa ating pigment ink, at etong nasa ilalim naman ay ipiprint naman natin sa ating dye ink. Ang gamit natin na pigment ink printer ay Epson 805. Ang gamit naman nating dye ink printer ay Epson 5290, which is naka-original ink ako, at yung pigment ink naman natin ay Hansol pigment ink. Yung black ng Hansol ko ay version 2. Ko-compare natin yung pagkakaiba ng print out or yung pinaka-output ng print sa dye ink at ng print sa pigment ink, tapos magwa-water test din tayo dito. So unahin ko nang i-print etong nasa itaas na sa pigment ink nga natin siya ipiprint, at syempre sa pigment ink kailangan nyo talagang mag-color correction. Ang ginagawa kong color correction palagi ay ganito lang, Epson Matte Quality High, tapos ina-uncheck ko lang dito yung high speed, and yung sa advance pinapalitan ko yung brightness nya, ginagawa kong -5 or minsan naka 0 lang yan, pero mas nagugustuhan ko yung naka 5. Dito naman sa color mode, Adobe RGB, sa Gamma 2.2, at dito sa Photo Enhance, i-check nyo lang yung dalawang to at autocorrect yung nakalagay dyan. And then Magenta 5. Ganyan lang ako usually mag-color correct. At sa ating Epson 5290 naman, ang gagawin ko lang sa kanya ay Epson Matte, tapos dito i-high ko lang yung quality niya, and then dito hindi ko na siya i-uncheck. Wala na akong gagalawin dito sa part na to. As is ko na lang siya, kumbaga hindi ko na siya i-color correct. Ang ginawa ko na lang, i-high ko lang yung quality niya. Ito na nga yung ating printout. Nakikita nyo naman siguro dito sa isa nating camera, at i-compare nga natin. Etong nasa pinakataas, ito yung pigment ink, Hansol pigment ink. Ito naman yung printout ng ating Epson printer 5290 using original ink. At i-compare ko sila, at yung mga sasabihin ko dito ay ito lang yung nasa aking kakayahan. Kung mas magaling kayong mag-compare ng mga kulay, good for you. Pero pipilitin kong i-explain sa inyo yung kanilang pagkakaiba kahit papano. So unahin na natin yung pigment ink, at nakikita nyo naman dito sa screen natin etong chicken pastel. So yung pinaka background niya ay kulay itim, at etong nakasulat sa kanya dito na chicken pastel, medyo may pagka golden brown or medyo may pagkalapit siya sa yellow orange sa pagkakaintindi ko, pero yung dito niya yung parang manok ata to, medyo may pagka golden brown, and then eto yung mga apoy-apoy niya. At eto nga yung sa pigment ink natin, so yung kulay itim niya hindi siya ganun talagang itim na itim. Kung mapapansin nyo dito na sa personal mga tropa, medyo may highlight siyang white mga tropa, hindi talaga siya itim na itim mga tropa. At i-compare natin siya dito sa dye ink na which is itim na itim talaga. Ayun yung pagkakaiba ng dye ink at pigment ink. Yung itim niya mga tropa ay black na black when it comes to dye ink, kasi talagang parang malalim talaga yung kulay kapag ka dye ink. And then sa mga pigment ink naman, ang napapansin ko talaga ma-brightness siya mga tropa. At dito sa chicken pastel, dito sa pigment ink, kumbaga nakuha naman niya yung color netong chicken pastel, medyo meron siyang parang pagka golden brown. And then dito naman sa dye ink, hindi siya ganon ka brightness talaga. Kaya may sasuggest ko talaga sa inyo, kung magpa-product label kayo, mas magandang gumamit ng pigment ink. Pero mga tropa, kung dye ink lang talaga yung gamit ninyo, ay pwede naman talaga. At eto nga yung video natin kung saan i-compare natin sila, at sa part 2 ng video natin, iwa-water test naman natin sila. So nandito na tayo sa logo na manok. So kitang-kita nyo naman siguro yung pagkakaiba. Eto talagang mataas yung pagka bright niya. Dito napaka-deep ng kulay niya, no? Yung sinasabi ko na medyo may pagka-deep, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo yan. At dito yung apoy niya dito, yung nakikita niyo sa screen, kuhang-kuha niya yung nasa pigment ink. And then yung nandito naman sa dye ink, hindi siya ganun kabuhay yung kulay, no? Mas buhay talaga yung kulay when it comes dito sa ating pigment ink mga tropa. Pero napansin ko dito, mas clear yung print out ng mga mas maliliit na letter when it comes using dye ink. Etong sa pigment ink natin, hindi siya ganun ka-clear na clear. Etong mga details na to sa ingredients na part, kung nakikita nyo dito maigi sa ating GoPro. So far, i-rate ko na
ng 4/5 yung ating pigment ink. And then etong dye ink naman natin, masasabi ko naman talaga na lumalaban naman talaga siya. Siguro para sa akin 3.5 or 3/5 etong dye ink natin, kasi malinaw talaga yung kanyang details. Yung mga maliliit na letter nakuha niya. Take note, Epson 5290 yung gamit natin sa dye ink. Mas clear na clear yung details niya kung ikukumpara mo dito sa ating pigment ink, mga tropa. Yun yung napansin ko. So legit lang naman yung mga babanggitin natin dito. Yun nga lang talaga, when it comes do sa kabuuan, mas maganda talaga yung pigment ink. And then dito na tayo sa pangalawang logo natin. So unahin naman natin etong dye ink. May kita natin dito, maganda yung pinaka picture niya dito, yung merong gourmet tuyo na picture na may kanin. Compare natin siya dito sa ating screen. Okay naman, nakuha naman ng kahit papano yung ating pinaka nasa screen natin. Pero parang may missing something eh. Hindi siya ganun talaga ka buhay na buhay yung kulay niya, mga tropa. At when it comes dito sa kulay yellow-green niya, napakalalim din ng kulay niya. Hindi siya yellow-green na yellow-green or apple-green ata yung kulay na to. At mas maganda talaga dito sa pigment ink natin, nakuhang-kuha niya yung pagka-apple green netong mga spot na to. Pero mga tropa, dito sa part na may kanin or yung may tuyo na part na photo, sa totoo lang medyo meron siyang resemblance ng pagka-greenish effect, pero hindi naman ganun kataas yung pagka-greenish effect niya. Dito talagang clear na clear yung photo niya. Dito medyo may something na resemblance ng pagka-highlight ng greenish. Konting-konti, meron siyang konting-konti talaga. At ang pinaka-nagandahan talaga ako dito sa mga paggamit ng pigment ink, nakukuha niya yung mga brightness talaga na napakagandang output. Eto no, yung mga shadow effect ba yung tawag dyan or highlight yan, yung kulay sky blue or dark blue. Basta itong part na to, yung parang nasa kaliskis niya dito kuhang-kuha niya sa pigment ink. Dito sa dye ink, hindi niya nakuha. Parang basta ang lalim talaga ng kulay, kasi pagkadating sa dye ink ayun talaga yung pinaka napapansin ko kapag gumagamit ako ng dye ink. At eto mga tropa, eto yung pinaka-importante sa paggamit ng mga dye ink. Dito sa kulay red, nakikita nyo to no? Masasabi nyo naman talaga na kulay red to, pero dito sa ating dye ink, hindi siya ganun na red. Kumbaga ang tapang ng pagka-red niya. Pero dito sa ating pigment ink, kuhang-kuha niya yung pagka-red na ito. Eto mga tropa, ipapaliwanag ko yung sinasabi ko na medyo may pagkalalim talaga yung kulay niya. Nandito tayo mga tropa sa Canva, may mga makikita kayo dito yung tinatawag na color wheel, at pupunta tayo sa red na part. Ito yung sinasabi ko sa inyo na medyo may pagkalalim yung kulay red niya. Ito yung pinaka kulay red talaga niya, yung pinaka nasa edge. Ito yung red na which is hindi yan yung nakukuha ko pagkadating sa dye ink. Nandito siya banda sa pinaka mababa or sa pinaka gitna bago mag-black. Diba ito na yung black mga tropa, nandito siya banda. Ayan, ganyan yung red na nakukuha ko mga tropa sa dye ink. Pero mga tropa, dito naman sa pigment ink, hindi din siya red na hindi siya red na ganito. Medyo ganito yung kulay niya, pero ang layo nung agwat talaga nila. Kumbaga ito yung pigment ink, yung dye ink nandito pa siya banda. No, nakikita niyo yung pagkakaiba. Sa personal, ganun talaga yung pagkakaiba niya sa pagdating sa kulay red. And which is, ayun naman talaga yung karakteristik ng pigment ink talagang mataas yung brightness niya. And then yung dye ink talagang dark, may pagka-dark talaga siya mga tropa. And then dito na tayo sa pinaka last part na logo natin. Dito sa part na to, meron kayong makikitang parang mga tuldok-tuldok na maliliit. Ito naman yung napansin ko sa dye ink. Nakuha niya yung tuldok-tuldok na part na to. Parang highlights ata yung tawag dyan mga tropa. Nakuha niya dito. Pero pagkadating naman sa pigment ink, hindi siya ganun kadetalye mga tropa. Hindi niya masyado nakuha. Although nandun, may kita mo yung shadow niya. Pero hindi siya sing detailed netong dye ink natin. Pero mas buhay yung kulay pagkadating dito sa pigment ink. Ayun lang talaga. So kagaya nga nung sinabi ko sa inyo, dito sa pinakauna natin, mas clear yung details netong
dye ink, kung ikukumpara mo dito sa pigment ink na to, yung mga sulat-sulat dyan, mas malinaw dito. Parang kagaya dito sa logo natin na to, etong part na to, kuha niya yung details ng nasa screen na to. Kung nakikita nyo, no, kung may pagko-compare nyo, dito hindi siya ganun kalinaw yung detalye na yon. And then ano bang verdict natin dito mga tropa? Ang point ko dito, hindi naman masama gumamit ng dye ink sa mga inyong product label. Kumbaga, nasa sa inyo na din yan kung kaya nyong i-cater kung ano lang meron kayo mga tropa, at hindi yan hadlang kahit na naka-dye ink kayo kung yan lang talaga yung printer na meron kayo at kung hindi pa kayo ready gumamit ng pigment ink. Kasi nakikita nyo naman, talagang iba talaga yung output din. Yung print out ng pigment ink, talagang buhay na buhay yung kulay niya. Although hindi naman talaga sila masyadong nagkakalayo talaga sa totoo lang, pero dun sa karakteristik ng pagka-waterproof at pagka-fade, ayan no, susubukan ko sa inyong gawan ng actual para sa part 2 natin. Pero sa ngayon, nandito muna tayo sa comparing. Kumbaga, all in all, i-rate ko talaga para sa akin si pigment ink pagkadating sa print out ng mga product label. Para sa akin lang to 4/5, and then using dye ink naman around 3/5 or 3.5/5. So inuulit ko, for printing lang ng mga product label, kasi iba yung printing ng mga picture talaga mga tropa, yung magpiprint tayo sa photo paper. Kagaya nga na sinabi ko sa inyo, meron siyang resemblance ng pagka-greenish dito sa part na to. Kung makikita mo talaga siya sa actual, although maganda naman talaga siyang tignan, pero hindi siya kasi clear using dye ink na talagang ganito. Ayan o mga tropa, eto kulang ko lang siya sa buhay mga tropa yung output nito. Eto, buhay na buhay naman yung output ng pigment ink. Meron nga lang talaga siyang parang layer ng konti ng pagka-greenish. Ayun mga tropa. So syempre, bawat brand ng pigment ink ay may kanya-kanyang karakteristik yan. So kagaya nito, Hansol pigment ink yung gamit ko, maaaring hindi din ganito yung magiging output ninyo dahil baka ang gamit nyo ay Kuyi or Inkrite at isa pa sa mga printers na gamit natin, magkakaiba din yan. Pero para sa akin talaga, napakaganda gamitin ng Epson 805 dahil 6 colors printer siya. Kasi isipin nyo, yung kulay na i-generate ng isang printer na 4 ay mas madaling ma-generate kung 6 yung pinaka pundasyon niya, diba? Do the math mga tropa, no? Sana nai-imagine nyo yung point ko or nagagets nyo yung point ko. Kaya talagang maganda yung Epson 805. Although nagbabari rin talaga sa mga ginagamit yung ink. Kagaya nito, no? Nagulat ako na talagang mas detailed itong dye ink natin. Clear na clear yung lettering niya. Although clear din naman yung lettering dito, pero hindi siya linaw ng kahit papano. Siguro ito masasabi ko na yung linaw ng printing niya dito, masasabi mo na lamang talaga to si dye ink eh. And then sana subaybayan nyo itong series natin. Sa part 2, gagawan natin sila ng test. Iwa-water test natin sila. Etong pigment ink, lalagyan natin siya ng photo top, and then eto ring dye ink lalagyan natin. Yung iba hindi natin lalagyan ng photo top. Titignan natin kung mag-waterproof etong dye ink na pinrint natin. Sana abangan nyo. So far, hanggang dito na lang muna yung vlogs natin para hindi na masyado humaba. At malapit na nga yung Kapaskuhan mga tropa. Kung gusto nyong mag-avail ng mga template for 3D mugs, i-message nyo lang ako. At meron din tayong lifetime access ng printing template natin. Inuulit ko mga tropa, lahat ng mga product na gamit ko, nasa description lang, lahat ng mga link, at pwede kayong bumili yan. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti.